Sa siwang ng bintana ng kusina, nakita ko ang aking asawa na nagbubuhos ng puting pulbos sa aking baso. Ngumiti siya ng matamis, hinalo ito, at bumalik sa mga bisita. Pumasok ako ng palihim at tahimik na ipinagpalit ang baso ko sa baso ng kanyang ina. Nang napansin ng aking asawa, binali niya ang baso, namumutla ang mukha. Bago tayo magsimula sa kwentong ito, mag-register muna tayo sa comment section kung saang lungsod kayo nanonood. Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe upang mas maging masigasig kami sa paghahatid ng mas nakakaakit na kwento. Nang hapon na iyon, makulimlim ang kalangitan sa Maynila. Tila nauunawaan ang aking kalooban na sa totoo lang ay hindi mapakali kahit pilit akong ngumiti. Abala ang aming bahay. Nag-uunahan ang halakhakan ng mga bisita sa tunog ng kutsara at tinidor. Ngayon ang salo-salo para sa pagtaas ng posisyon ni Ginoong Gabriel, aking asawa. Kakapromote lang niya bilang regional manager sa kanyang kumpanya. Isang tagumpay na pinangarap na niya mula pa noong nakaraang 3 taon. Bilang isang may bahay na masunurin, ako ang naghanda ng lahat. Mula sa pag-order ng catering, pag-aayos ng dekorasyon sa likod bahay, hanggang sa pagtiyak na ang aking biyenan, si Ginang Rosario, ay komportable sa kanyang paboritong upuan na yari sa rattan. Celeste, bakit hindi matamis ang fruit salad? Nagtipid ka ba sa asukal? Malakas na tanong ni Ginang Rosario. Ilang bisita ang lumingon, dahilan para uminit ang aking pisngi. Agad kong nilapitan si Ginang Rosario, na may hawak na maliit na crystal bowl. Ang kanyang matandang mukha na puno ng makapal na makeup ay nakasimangot. Sa tabi niya, nakikipag-usap si Ginoong Gabriel sa kanyang mga kasamahan sa opisina, tila walang pakialam sa pagsigaw ng kanyang ina. Paumanhin po. Inay, binawasan ko po ng kaunti ang asukal para hindi po kayo mahilo. Mataas po ang blood sugar ninyo, di ba? Malumanay kong sagot. Sinikap kong maging magalang sa harap ng maraming tao. Umungol si Ginang Rosario. Palusot ka lang. Sabihin mo na lang na tamad kang bumili ng asukal. Gabriel, ang asawa mo Sa salusalo pa naman ng asawa niya, ubod ng kuripot. Lumingon si Ginoong Gabriel, ngumiti ng may pag-unawa. Ngiti na laging nagpapaisip sa iba, na siya ang pinakamapagpasensiyang asawa sa mundo. Hinaplos niya ng marahan ang balikat ng kanyang ina. Wag na inay, gagawa na lang ako ng espesyal na inumin para sa inyo na matamis. Si Celeste talaga. Sobra lang mag-alala sa kalusugan ninyo. Huwag kayong magagalit, baka mawala ang ganda ninyo. Ang mga matamis na salitang iyon ay agad na nagpalambot kay Ginang Rosario. Tumawa ang matanda. Hinampas ng marahan ang braso ng kanyang anak. Sige na, gawin mo na lang akong mango juice na makapal at matamis, hindi tulad ng ginagawa ng asawa mo. Opo, boss, sabi ni Gabriel habang kinindatan ako. Mahal, pupunta lang ako sa kusina. Samahan mo muna ang ibang bisita. Tumango ako. Dumaan si Gabriel papunta sa kusina. Sa simula, nilayon kong sundan siya upang tumulong. Ngunit natigilan ako nang niyaya ako ng isang kapitbahay na mag-usap tungkol sa mga halamang ornamental. Matapos ang kanilang walang kabuluhang pag-uusap, kailangan ko ng sariwang hangin. Ang likod ng aming bahay ay konektado sa isang gilid na pinto na direktang papunta sa kusina. Ang dingding ng aming kusina ay may malaking salamin na bintana na nakaharap sa gilid ng hardin kung saan ako karaniwang nagbibilad ng labada. Hindi ko alam kung bakit doon ako napunta. Marahil gusto ko lang tiyakin na hindi nahihirapan si Gabriel sa paghahanap ng blender o condensed milk. Ngunit ang nakita ko sa likod ng bahagyang may singaw na bintana ay nagpatigil ng pagdaloy ng aking dugo. Nakatayo si Ginoong Gabriel sa harap ng kitchen counter. Sa harap niya ay isang tray na may 3 baso ng mango juice na handa na. Ang kulay nito ay matingkad na dilaw, nakakaakit. Ngunit hindi iyon ang nakapukos ng aking mga mata. Hawak ng kanang kamay ni Gabriel ang isang maliit na balot ng puyer na papel, tulad ng balot ng gamot sa sakit ng ulo na nabibili sa tindahan. Ngunit ang nilalaman nito ay pinong puting pulbos. Bilis na bumilis ang tibok ng aking puso, na tila binubugbog ang aking dibdib.
Ano iyon? Sa napakatahimik na galaw, masyadong tahimik para sa isang taong gumagawa ng inumin, ibinuhos ni Gabriel ang puting pulbos sa baso na nasa dulong kanan. Hindi niya ibinuhos sa lahat ng baso. Isang baso lang ang may kaunting maliit na gasgas sa bibig nito. Ang paborito kong baso. Kilalang kilala ko ang basong iyon dahil ako ang bumili nito noong nag-honeymoon kami sa Boracay. Matapos buhusan ng pulbos, kinuha ni Gabriel ang mahabang kutsara. Dahan-dahan niyang hinalo ang mango juice sa aking kanang baso. Tinitiyak na lubos na natunaw ang puting pulbos sa makapal na dilaw na likido. Pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi iyon ang ngiti ng isang mapagmahal na asawa. Hindi iyon ang matamis na ngiti na karaniwan niyang ipinapakita sa kanyang ina o mga kasamahan sa trabaho. Iyon ay isang malamig na ngiti, puno ng kasiyahan at nakakatakot. Ang ngiti ng isang taong katatapos lang ng isang malaking problema. Tumayo ang aking mga balahibo. Dumaloy ang lamig mula sa dulo ng aking paa hanggang sa aking ulo. Malakas na sumigaw ang aking instinct, panganib. Takbo. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakapako sa lupa. Nakita ko si Gabriel na inilapag ang kutsara, inayos ang tray, at pagkatapos ay huminga ng malalim. Binago ang kanyang ekspresyon ng mukha, pabalik sa isang palakaibigan at mainit na Gabriel. Itinaas niya ang tray at naglakad patungo sa exit ng kusina, na patungo sa likod bahay, kung saan nagaganap ang salo-salo. Nagising ako. Kailangan kong kumilos. Hindi ko alam kung anong lason iyon, ngunit sigurado akong hindi iyon dagdag na asukal. Balak akong saktan ng aking asawa sa gitna ng salo-salong ito. Sa gitna ng karamihan ng tao, gusto niya akong tapusin sa pinakamatamis na paraan. Nang may panginginig, tumakbo ako ng mabilis. Dumaan sa gilid na pinto. Sinusubukang maunahan si Gabriel, papunta sa buffet table. Sa kabutihang palad, huminto muna si Gabriel sandali dahil kinamusta siya ni Kapitan Diaz. Hindi ko sinayang ang pagkakataong iyon. Pumasok ako sa lugar ng salusalo. Sinubukang ayusin ang aking mabilis na paghinga. Naglakad si Gabriel papalapit sa bilog na mesa, kung saan nakaupo si Ginang Rosario. Pinabilis ko ang aking mga hakbang. Hinarangan ang kanyang daan bago niya ilapag ang tray sa mesa. Dito na. Mahal, tutulungan na kita. Sabi ko. Ang boses ko ay normal. Ikinagulat ko rin. Lumalabas na sa isang mahirap na sitwasyon. Ang isang tao ay maaaring maging isang mahusay na artista. Mukhang medyo nagulat si Gabriel, ngunit hindi siya tumanggi. Oh, salamat, mahal. Ito ang mango juice. Mag-ingat ka ha. Iniabot niya sa akin ang tray. Naglapat ang aming mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahigpit kong hawak ang tray. 3 baso ng mango juice. Alam na alam ko kung alin ang may lason. Ang baso na may manipis na gasgas sa labi nito, na ngayon ay nasa kanan ng tray. Inilapag ko ang tray sa mesa. Hindi na makapaghintay si Ginang Rosario. Ang tagal naman, Gabriel. Nauuhaw na ako. Opo, inay. Ito po, espesyal para sa inyo, sabi ni Gabriel. Tumingin siya ng matalim sa baso na nasa kanan. Gusto niyang tiyakin na ang baso ay mapupunta sa aking mga kamay. Wow! Mukhang sariwa, sabi ni Ginang Rosario. Si Ginoong Gabriel talaga, ang pinakamagaling gumawa ng juice. Sa sandaling ito, kailangan kong kumilos ng mabilis. Nagkaroon ng sandali, nang lumingon si Gabriel sa likuran, dahil may tunog ng baso, na nahulog sa ibang buffet table. 1 segundo lang, isang kritikal na segundo. Sa mabilis ngunit matatas na paggalaw ng kamay, pinaikot ko ang posisyon ng baso sa tray. Ipinagpalit ko ang basong may gasgas, ang baso na may lason sa posisyon sa harap ni Ginang Rosario. Inilipat ko sa aking sariling posisyon, nang lumingon muli si Gabriel. Tapos na ang lahat, nagbago ang posisyon ng baso. Ngunit dahil pareho ang hugis ng baso at kulay ng juice, sa isang tingin ay walang pinagkaiba. Maliban sa kanya, na nakakaalam ng lokasyon ng basong may gasgas. Ngunit hindi tinitingnan ni Gabriel ang detalyeng iyon ngayon. Masyado siyang nakapokus sa aking mukha. Halika, inay,
Inumin niyo na po. Habang malamig pa, sabi ni Gabriel. Nakatitig siya ng mariin sa akin. May kislap ng pag-asa roon. Naghihintay siyang mamatay ako. Kinuha ko ang ligtas na baso. Ang baso na para sana kay Ginang Rosario. At itinaas ito. Salamat, mahal. Sabi ko. Ngumiti ng malapad si Gabriel. Tila gumaan ang loob. Nang makita akong may hawak na baso. Hindi niya napansin na napagpalit ko na ang baso. Akala niya ay hawak ko ang basong may lason. Samantala, sabik na sinunggaban ni Ginang Rosario ang baso sa harap niya. Ang baso na may manipis na gasgas. Ang baso na may misteryosong puting pulbos. Ah, ito ang masarap, bulong ni Ginang Rosario. Itinaas niya ang baso. Inilapit sa kanyang pulang-pulang labi. Sinulyapan ko si Gabriel sa gilid ng aking mata. Noon ko nakita ang matinding pagbabago sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita ang baso sa kamay ng kanyang ina. Nakilala niya ang manipis na gasgas. Napagtanto niyang nasa maling kamay ang baso. Nagbago ang mukha ni Gabriel mula sa ngiti ng tagumpay tungo sa isang purong nakakatakot na mukha. Tila bumagal ang takbo ng oras. Nakaabot na ang bibig ng baso sa labi ni Ginang Rosario. Nagsimulang lumiko ang dilaw na likido, handang dumaloy sa lalamunan ng matanda. Huwag! Hysterical na sigaw ni Gabriel. Lahat ng bisita ay nagulantang. Ang kamay ni Gabriel ay gumalaw ng ligaw. Tinabig ng malakas ang kamay ng kanyang ina. Basag. Ang baso ay tumilapon. Bumagsak sa pader at nagkapira-piraso. Ang makapal na mango juice ay kumalat kung saan-saan. Nabasa ang mamahaling barong ng ina ni Gabriel at ang makintab na sapatos ni Gabriel. Ang mga basag na salamin ay nagkalat, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hardin. Tahimik ang lahat. Ang mahinang musika mula sa speaker ay tila nawala. Lahat ng mata ay nakapako sa amin. Nakanganga si Ginang Rosario. Ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa hangin. Nanginginig sa gulat. Gabriel, nababaliw ka na ba? Sa wakas ay sumigaw si Ginang Rosario. Sinira ang katahimikan. Bakit mo tinabig ang inumin ni inay? Nakatayo si Gabriel na parang estatwa. Mabilis ang kanyang paghinga. Mabilis na umaakyat baba ang kanyang dibdib. Namumutla ang kanyang mukha na parang patay. Bumubuhos ang pawis sa kanyang noo. Nasinlaki ng butil ng mais. Tinitigan niya ang mga basag na baso sa sahig, na may takot, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Tinitigan ko siya pabalik. Walang emosyon. Ngunit sa loob ng aking puso, ay ngumiti ako ng may kasiyahan. Nakatch ka, mahal. May langaw. Nauutal si Gabriel. Ang kanyang boses ay tuyo at paos. May malaking berdeng langaw na pumasok sa baso ni inay kanina. Kadiri, delikado kung malunok. Langaw, nanlaki ang mga mata ni Ginang Rosario at tumingin sa mga tumalsik na juice sa sahig. Saan? Walang langaw. Nakalipad na siguro o nadurog. Mabilis na nagdahilan si Gabriel. Bahagyang tumataas ang boses dahil sa takot. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang ina. Paumanhin po, inay. Nag-reflex lang ako. Ayaw ko lang po na sumakit ang tiyan ninyo. Nagbulungan na ang mga bisita. Mukhang kalokohan ang dahilan. At labis ang reaksyon ni Gabriel. Para lang sa isang langaw. Ngunit walang pakialam si Gabriel sa mga bisita. Muling tumitig ang kanyang mga mata sa akin. Puno ng pag-uusisa, takot, at malaking tanong ang tingin na iyon. Alam ba ni Celeste? O nagkataon lang ito? Sumulong ako. Nagkunwaring nag-aalala. Naku! Ginoong Gabriel. Sayang naman ang juice. Gutom na sana si inay. Pero buti na lang at mabilis kumilos si Ginoong Gabriel. Paano kung nangitlog ang langaw doon? Nakakatakot. Lumuhod ako. Nagkunwaring pupulutin ang basag na salamin. Hayaan niyo na po. Alina na ang maglilinis. Huwag ninyong hawakan. Biglang sigaw ni Gabriel. Napatigil ako at tinitigan siya ng isang inosenteng mukha. Bakit, mahal? Napagtanto ni Gabriel na sumigaw siya sa harap ng maraming tao. Huminga siya. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Delikado, mahal.
Matutulis. Hayaan mo na lang si Ate Maria ang maglinis mamaya. Umupo ka na lang. Natatakot siya. Takot siya. Kinuha ko ang basag na salamin at nakita ang natitirang pulbos na hindi pa natutunaw. Gusto niyang tanggalin ang ebidensya. Dahan-dahan akong tumayo. Pinagpag ang aking palda. Sige, Ginoong Gabriel. Napakamaalalahanin mo talaga. Kinagabihan, nagpatuloy ang party na may awkward na atmosphere. Pero para sa akin, ito ay simula pa lang. Ang basag na baso ang simula ng digmaan sa pagitan namin. Isang di nakikitang digmaan kung saan buhay ang nakataya. Mas maaga natapos ang party kaysa sa naka-schedule. Ang insidente ng basag na baso ay sumira sa kalooban ni Ginang Rosario. Sa nalalabi pang bahagi ng kaganapan, patuloy na nagmumura ang aking biyenan. Sinisisi ang kamalasan ng araw na ito sa kung ano-ano mula sa posisyon ng buwan, sa araw ng pamilihan ng mga Pilipino, at syempre, sa akin. Subukan mo lang kung ikaw ang nagtimpla ng inumin mula sa simula. Hindi na kailangan ni Gabriel na pumunta sa kusina at walang langaw na papasok. Reklamo ni Ginang Rosario. Habang nililigpit ko ang mga natirang maruming plato sa lamesa sa hardin. Tahimik lang ako. Yumuko ng masunurin. Tulad ng isang hangal na manugang na sanay na niyang makita. Gayunpaman, nanatili akong alerto. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Gabriel. Ang asawa ko ay walang ginagawang tulong. Nakaupo siya sa sulok ng beranda. Naninigarilyo. Isang ugali na sinabi niyang itinigil na niya. Noong nakaraang taon, makapal na usok ng sigarilyo ang bumalot sa kanyang mukha na nakakunot. Hindi niya inaalis ang tingin sa lugar kung saan nakakalat ang mga basag na salamin kanina. Dumating si Ate Maria, ang aming kasambahay, dala ang walis at dustpan. Ako na po ang magwawalis, inay. Sabi ni Ate Maria. Bumilis ang tibok ng aking puso. Agad na tumayo si Gabriel. Itinapon ang kanyang sigarilyo. At apakan ito ng malakas. Mabilis siyang lumapit kay Ate Maria. Ako na lang, ate. Maghugas na lang kayo ng pinggan sa likod. Delikado ito. Masyadong pino ang salamin. Sabi ni Gabriel, habang inaagaw ang walis sa kamay ng matanda. Ay, wag na po, Ginoong Gabriel. Hindi naman po dapat kayo ang magwawalis. Pagtanggi ni Ate Maria na may pag-aatubili. Sabi ko, ako na lang. Tumaas ang tono ng boses ni Gabriel. Ikinagulat ni Ate Maria. Pumunta na kayo sa likod. Tumango si Ate Maria, natakot at nagmamadaling umalis. Sinimulan ni Gabriel na walisin ang mga basag na salamin sa isang matigas at nagmamadaling paggalaw. Tinipon niya ang lahat ng piraso at pinunasan pa ang malagkit na juice gamit ang maraming tissue ng kusina. Tiniyak niyang walang ni isang patak na natira. Pinagmasdan ko siya mula sa likod ng salamin na pinto ng sala. Hindi niya itinapon ang basura sa karaniwang basurahan sa kusina. Inilagay niya ang lahat ng basag na salamin at maruming tissue sa isang itim na plastic bag. Mahigpit na itali ito ng doble at dinala ito sa malaking basurahan sa labas ng bakod ng bahay. Gusto niyang tiyakin na ang ebidensya ay mawawala kasama ng basurero kinabukasan ng umaga. Pumasok na si Ginang Rosario sa kwarto ng bisita sa ibaba. Pagod matapos ang maghapong pagiging reyna ng salo-salo. Ngayon, ako at si Gabriel na lang sa tahimik na sala. Hindi ka ba matutulog? Tanong ni Gabriel. Normal ang kanyang boses, ngunit may bahagyang panginginig. Nakatayo siya sa bungad ng pinto ng aming kwarto. Nakatitig sa akin na nakaupo pa rin sa sofa. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na sa loob ng 5 taon ay natutulog sa tabi ko. Ang lalaking nangako na poprotektahan ako sa harap ng pari at ng aking ama. Ang lalaking sinubukan akong patayin kanina. Ang pakiramdam ay kakaiba. May sakit na tumutusok. Ngunit ang takot at galit ay higit na nangingibabaw. Hindi ako maaaring maging pabaya. Kung matutulog ako sa parehong kwarto niya ngayong gabi, sino ang magtitiyak na gigising ako bukas ng umaga? Marahil ay ididiin ang unan sa aking mukha. Habang ako ay natutulog, sa itaas ako matutulog ngayong gabi.
walang emosyon kong sagot. Ang itaas na kwarto ay ang kwarto ng bisita na bihira naming ginagamit. Gumagana pa rin ng maayos ang susi nito. Kumunot ang noo ni Gabriel. Bakit ka nagagalit tungkol sa baso kanina? Aksidente lang iyon, mahal. Hindi na rin galit si inay. Lumapit siya. Sinusubukang hawakan ng aking kamay. Nagreflex ako at umatras. Masyadong bastos ang galaw para maitago. Natigilan si Gabriel. Naningkit ang kanyang mga mata. Celeste, bakit ka ganyan? Masama lang ang pakiramdam ko. Siguro na cold ako. Ayaw kong mahawaan ka. Bukas ang unang araw mo sa trabaho na may bagong posisyon. Mabilis akong nagdahilan. Tinitigan ako ni Gabriel ng matagal. Sinusuri niya ako. Naghahanap ng mga senyales kung alam ko ang kanyang sikreto. Sinubukan kong magpakita ng isang mapaniniwala ang pagod na muka. Sa wakas, bahagyang bumaba ang kanyang mga balikat. Tila naniwala siya. O hindi bababasa. Ayaw niyang pilitin ako. At paghinalaan ako. Sige, uminom ka ng gamot at magpahinga. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng mainit na tsaa? Alok ni Gabriel. Ang tanong na iyon ay nagpapatingin sa akin. Mainit na tsaa na may cyanide marahil. Huwag na. Mabilis kong tanggi. Kailangan ko lang matulog. Nang hindi na naghihintay ng sagot niya, umakyat ako sa ikalawang palapag. Pumasok ako sa guest room. Isinara ang pinto. At 2 beses pinaikot ang susi. Naglipat din ako ng isang maliit na cabinet para ipangharang sa pinto. Marahil ay OA. Pero humaharap ako sa isang walang awang mamamatay tao. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat tunog ng yapak sa pasilyo ay nagpapanatili sa aking gising. Narinig ko si Gabriel na naglalakad-lakad sa ibaba hanggang 2:00 ng umaga. Ano ang iniisip niya? Nagpaplano ba siya ng ikalawang pagtatangka? Umiikot ang aking utak sa paghahanap ng estratehiya. Hindi ako makakapag-report sa pulis ngayon. Wala akong ebidensya. Ang aking paratang na nilagyan ng lason ng aking asawa ang juice. Kung walang pisikal na ebidensya, maituturing lamang itong delusyon ng isang stress na asawa o karaniwang drama sa bahay. Higit pa rito, may napakagandang reputasyon si Gabriel sa komunidad. Kailangan ko ng ebidensya. Matibay at di mapapabulaan na ebidensya. Bigla kong naalala ang isang bagay. Ang mga basag na salamin. Itinapon na nga ni Gabriel sa basurahan sa labas. Ngunit ang truck ng basura sa aming subdivision ay dumarating lamang tuwing Lunes at Huwebes. Bukas ay Miyerkules. Naroon pa rin ang basura. Gayunpaman, ang pagkuha ng basura sa harap ng bahay habang si Gabriel ay nasa bahay ay isang pagpapakamatay. Kailangan kong maghintay ng tamang sandali. Kinabukasan ng umaga, malamig ang bahay. Kasing lamig ng ulan kagabi. Nagising ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan. 4:00 ng umaga nang madilim pa ang kalangitan. Sumilip ako sa bintana ng itaas na palapag. Nakaparada pa rin ang kotse ni Gabriel. Nakabukas pa rin ang ilaw ng terasa. Tahimik akong bumaba. Sarado ang pinto ng master bedroom. Malamang ay tulog pa rin si Ginang Rosario. Mahina ang kanyang hilik mula sa kwarto sa ibaba. Ito na ang pagkakataon ko. Binuksan ko ang pinto sa harap ng napakaingat upang hindi umingit ang bisagra. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng umaga. Mabilis akong naglakad patungo sa sementadong basurahan malapit sa bakod. Nagmamadali ang aking puso. Binuksan ko ang takip ng basurahan. Agad na bumaho ang bulok na amoy ng natirang pagkain mula sa salo-salo kagabi. Pinigilan ko ang aking hininga. Binuksan ang flashlight sa aking cellphone. Doon, sa pagitan ng tumpok ng mga kahon ng kanin at natirang buto ng manok, ay may itim na plastic bag na nakatali ng doble. Ang bag na dinala ni Gabriel kagabi. Nanginginig ang aking mga kamay. Nakakadiri ang pakiramdam. Ngunit ito ang aking buhay. Hinila ko ito palabas. Ay, biglang umilaw ang ilaw ng terasa ng kapitbahay. Nagulantang ako. Tumalo ng isang pusa mula sa bakod. Gumawa ng ingay. Napatigil ako. Walang tao. Ligtas.
Hindi ko maaaring dalhin ang buong bag sa loob. Masyadong mapanganib na mahuli. Pinunit ko ng kaunti ang ibabang bahagi ng plastik, gamit ang susi ng bahay na dala ko. Tumulo ang malagkit na likido. Maingat kong kinapa ang loob nito upang hindi ako magasgasan. Nahawakan ng aking daliri ang malamig at kurbadang ibabaw ng salamin. Basag na baso. Kinuha ko ang 2 malalaking piraso ng basag na salamin. Ang mga pirasong ito ay basa pa ng natirang tuyong mango juice na malagkit. Ito ang kailangan ko. Ang natitirang lason ay tiyak na nakakapit pa rin dito. Binalot ko ang mga basag na salamin ng makapal na tissue na inihanda ko sa bulsa ng aking duster. At inilagay sa isang maliit na Ziploc plastic bag. Itinago ko ito sa loob ng aking bra. Ang pinakaligtas na lugar na hindi maaaring suriin ng sinuman. Matapos ayusin muli ang posisyon ng basura, upang hindi mukhang ginulo, bumalik ako sa loob ng bahay. Tamang-tama nang isinara ko ang pinto sa harap, at nilagyan ito ng susi muli, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng master bedroom. "Celeste!" Boses ni Gabriel. Humingang malalim ako. Sinubukang pakalmahin ang tibok ng puso ko na parang tambol ng digmaan. Nakatayo si Gabriel sa bungad ng pinto ng kwarto na may unan na mukha. Gulong-gulo ang buhok. Nakatingin ng may hinala sa akin. "Ano ang ginagawa mo sa labas?" "Nang ganito kaaga?" tanong niya. Naningkit ng matalim ang kanyang mga mata. Itinaas ko ang aking kanang kamay na may hawak na walis tingting. Ang bagay na mabilis kong kinuha malapit sa pinto kanina, bilang alibi. "May pusa pong nag-aaway sa terasa." "Mahal, ang ingay po. Natakot po ako. Baka basagin po ang paso ni inay. Kaya pinaalis ko po." Maayos kong sagot. Nagsimula ng maging natural ang pagsisinungaling sa aking dila. Tinitigan ako ni Gabriel. At pagkatapos ay tiningnan ang walis sa aking kamay. Nanahimik siya ng ilang segundo. Tila nagtimbang ng katotohanan ng aking sinabi. "Oh!" Bulong niya ng maikli. Ang paghihinala sa kanyang mga mata ay hindi pa lubusang nawawala. Ngunit masyado siyang inaantok upang magtanong pa. "Sige, gawan mo na lang ako ng kape. Sumasakit ang ulo ko." "Opo, mahal." Lumakad ako patungo sa kusina. Dumaan kay Gabriel. Habang dumadaan ako sa kanya, naamoy ko ang kanyang pabango, na dati ay labis kong hinahangad. Amoy lalaki, na ngayon ay tila amoy ng kamatayan, sa kusina. Habang nagtitimpla ng kape, kinapa ko ang aking kaliwang dibdib. Naroon pa rin ang basag na salamin. Malamig na nakakapit sa aking balat. "Ito ang aking tiket upang ibunyag ang iyong kasamaan, mahal. Maghintay ka lang." Nagsisimula pa lang ang malamig na digmaang ito, at wala akong balak na matalo. Nang tanghali na iyon, nagdahilan ako na pupunta sa palengke kay Ginang Rosario. Samantalang ang aking tunay na layunin ay ang makipagkita kay Arlene, isang matagal ko ng kaibigan na nagtatrabaho bilang isang analyst sa isang pribadong forensic laboratory. "Pakicheck ito, Arlene. Sikreto." Sabi ko habang inaabot ang Ziploc plastic bag kay Arlene sa isang tagong cafe. Kumunot ang noo ni Arlene nang makita ang malagkit na basag na salamin. "Ano ito? Celeste? Mango juice? Bakit ka ganyan? Ang putla mo. Pakicheck lang ang nilalaman. Anumang abnormal, lalo na ang lason," bulong ko. Nanlaki ang mga mata ni Arlene. "Lason? Celeste, seryoso ka? Sino ang? Ipapaalam ko sa iyo kapag lumabas na ang resulta." "Pakiusap, Arlene. Ang buhay ko ay nakasalalay dito." Tinitigan ako ni Arlene ng matagal. Nakita ang aking pagiging seryoso at takot sa aking mga mata. Tumango siya ng matigas. "Okay, bukas ng hapon lalabas ang resulta. Priority ko ito." Umuwi ako na may bahagyang gumaan na pakiramdam. Ngunit muling bumalik ang kaba nang makita ko ang kotse ni Gabriel na nasa garahe na. Bakit siya maaga umuwi? Pagpasok ko, nakaupo si Gabriel sa sofa sa sala, kasama si Ginang Rosario. Nanahimik sila nang makita akong pumasok. "May kakaibang atmosfera. Saan ka galing?" tanong ni Gabriel ng malamig. "Palengke?" Maikli kong sagot. Itinaas ang bag ng gulay. "Ang tagal mo sa palengke?
Kanina ka pa tinatawagan ni Gabriel. Hindi mo sinasagot. Sabi ni Ginang Rosario. Nasa bag ko po ang cellphone ko, inay. Hindi ko po narinig. Dahil maingay sa palengke. Paliwanag ko. Tumayo si Gabriel at lumapit sa akin. Kinuha niya ang aking grocery bag mula sa aking kamay. Inilagay ito sa sahig. At pagkatapos ay hinawakan ang aking pulso. Malakas ang kanyang hawak. Masakit. Huwag kang magsinungaling, Celeste. Bulong niya nang mahina sa aking tenga, habang ang kanyang katawan ay humaharang sa paningin ni Ginang Rosario. Dumaan ako sa palengke kanina. Wala ang kotse mo doon. Nagulantang ang aking dugo. Sinusundan niya ako o nagpapabiro lang. Sa likod ako nagpark, mahal. Sa lilim. Kalmado kong sagot. Nakatitig sa kanyang mga mata nang hindi kumukurap. Bakit ka ganyan, mahal? Kakaiba ka na mula pa kahapon. Paranoid ka. Binalik ko ang akusasyon sa kanya. Nanahimik si Gabriel. Humigpit ang kanyang panga. Pinakawalan niya ang aking kamay. Nang marahas. Ayaw ko lang na kung saan-saan pumupunta ang asawa ko nang walang dahilan, sabi niya ng malakas. Sadyang pinarinig niya sa kanyang ina. Kaya turuan mo ng tama ang asawa mo, Gabriel. Kung saan-saan na lang ang pinupuntahan niya. Dagdag ni Ginang Rosario. Lalong nagpapainit sa sitwasyon. Kinuha ko ang aking mga pinamili at lumakad patungo sa kusina. Sa likod ng aking likod. Alam kong tinititigan pa rin ako ni Gabriel. Alam niyang may mali. Nagsimula siyang makaramdam ng banta. At ang isang threatened na hayop ay lalong nagiging delikado. Kailangan kong maging mas maingat. Ang salamin ng bintana ng kusina ay tila bumalik sa pagtitig sa akin. Tahimik na saksi ng nabigong krimen. At marahil ay saksi ng mga darating na krimen. Ang mga araw matapos ang insidente ng basag na baso. Ang aming bahay ay naging isang nakakasakal na entablado. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Tila bawat sulok ng silid ay nagtatago ng mga espiya na nagbabantay sa aking bawat galaw. Ngunit, sa gitna ng tensyon na gumagapang sa pagitan namin ni Ginoong Gabriel, may isang tao na walang kamalay-malay sa malamig na digmaang ito, ang aking biyenan, si Ginang Rosario. Si Ginang Rosario ay lalo pang naging masigasig sa paglunsad ng kanyang verbal na pag-atake sa akin. Tila ang presensya ni Ginoong Gabriel na madalas na umuuwi ng maaga. Marahil ay para bantayan ako, ay nagbigay ng tiwala sa kanyang ina. Pakiramdam niya ay mayroon siyang audience para sa kanyang palabas ng isang manugang na walang kakayahan. Nang umagang iyon, hinihiwa ko ang mga gulay sa kusina. Nang pumasok si Ginang Rosario, nang may mabibigat na yapak, ang tunog ng kanyang tsinelas na nagbabanggaan sa ceramic na sahig ay nagpapahiwatig ng kanyang masamang kalooban. Celeste, bingi ka ba o ano? Kanina pa kita tinatawag. Hindi ka sumasagot, angal niya habang nakapamewang sa bungad ng pinto ng kusina. Dahan-dahan kong inilapag ang kutsilyo. Huminga ng malalim bago lumingon. Paumanhin po, inay. Nakabukas po ang exhaust fan. Hindi po ako nakarinig. Bakit po? Ayon. Ang labada kong pulang barong. Bakit hindi pa plansado? Gagamitin ko mamaya sa paluwagan ng mga kumare. Ano ba ang ginagawa mo sa bahay? Wala kang anak. Mabagal ka sa gawaing bahay. Ang linyang iyon, na walang anak ang kanyang paboritong sandata, para saktan ako. Dati, palihim akong iiyak sa banyo kapag naririnig ko ang linyang iyon. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang sakit na iyon ay natabunan na ng lamig ng galit. Paano ako magkakaroon ng anak kung ang asawa ko mismo ay abala sa paggawa ng lason para patayin ako? Mamaya na lang po, inay. Ang pagpaplantsa. Sandali lang. Sagot ko ng walang emosyon. Mamaya. Gabi na. Umungol si Ginang Rosario at umupo sa upuan ng dining table. Pinagmamasdan akong bumalik sa paghihiwa ng carrots. Si Gabriel. Nagtagumpay na siya. Manager na. Dapat ay maganda na ang buhay niya. Pero tingnan mo. Pumayat siya. Siguro dahil sa luto mo na hindi masustansya.
Dapat ay marunong mag-alaga ng asawa at biyenan ang isang asawa. Hindi lang basta nakatira. Isang nakakabaliw na ideya ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang ideya na nagmula sa galit at pagnanais na paglaruan ang sikolohiya ng aking asawa. Kung gusto ni Ginoong Gabriel na maglaro ng lason, bibigyan ko siya ng ilusyon ng lason sa lahat ng dako. Ngumiti ako ng tipid, nakatalikod kay Ginang Rosario. Tama po kayo, inay. Kulang talaga ako sa atensyon. Simula ngayon, mas magiging espesyal ang pag-aalaga ko kina inay at Ginoong Gabriel. Kinagabihan, sinimulan ko ang aking plano. Alam kong uuwi si Ginoong Gabriel ng 5 ng hapon. 5 minuto bago pumasok ang kanyang kotse sa garahe. Abala na ako sa kusina. Nagpakulo ako ng turmeric and tamarind juice. Ang kakaibang aroma nito. Ang halo ng amoy ng lupa mula sa turmeric at asim mula sa tamarind ay umalingasaw, pumuno sa buong ibabang palapag. Sadyang pinili ko ang isang malinaw at mataas na basong salamin. Sa kitchen counter, inayos ko ng kapansin-pansin ang aking mga lihim na sangkap. Isang garapon ng rock sugar, hiniwang kalamansi, at isang maliit na bote na puno ng pinulbos na vitamin C na pinong-pino ko. Ang bote ng bitamina ay walang label. Mukhang kahina-hinala sa mga mata na paranoid. Narinig ang tunog ng kotse ni Ginoong Gabriel na huminto sa harap ng bahay. Nagbukas ang pinto sa harap. Narinig ang mga yabag niya. Napapalapit. Assalamualaikum. Tila medyo pagod ngunit alerto ang boses ni Gabriel. Waalaikum salam. Gabriel! Halika dito, anak. Maupo ka muna. Ang pagbati ni Ginang Rosario na nanonood ng TV sa sala. Hindi ko sinagot ang kanyang pagbati. Ngunit tiniyak kong malakas ang tunog ng kutsara na nagbabanggaan sa baso. Kling kling kling. Parehong ritmo, tulad ng paghalo niya ng lason sa kanyang party. Lumabas si Ginoong Gabriel sa pinto ng kusina. Nakasuot pa rin siya ng kanyang pang-opisina. Diretso siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay bumaba sa aking kanang kamay na naghahalo ng maputik na likido sa baso. Ano ang ginagawa mo? Matalim niyang tanong. Diretso sa punto. Lumingon ako at binigyan siya ng aking pinakamagandang ngiti. Ngiti na kinopya ko mula sa kanyang mukha sa party na iyon. Herbal drink. Mahal. Para kay inay. Sabi niya, ay madalas daw siyang sumasakit ang katawan nitong huli. Nagtimpla ako ng espesyal na resipe na minana ko sa aking lola. Garantisadong mabisa. Binigyang diin ko ang salitang mabisa sa isang mahinang tono. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Ginoong Gabriel nang makita ang maliit na bote na puno ng puting pulbos sa tabi ng baso. Ano iyang pulbos? Tanong niya. Itinuturo ang aking pinulbos na bote ng bitamina C. Ah! Ito! Kinuha ko ang bote. Dahan-dahang pinaikot sa harap ng kanyang sikreto po. Pampalakas ng katawan para hindi madaling magkasakit si inay. Nang hindi na naghihintay ng kanyang reaksyon, dinala ko ang baso palabas, patungo sa sala. Inay, luto na po ang herbal drink. Mainit pa. Nagmamadaling hinabol ako ni Ginoong Gabriel. Nagmamadali ang kanyang mga yapak. Muntik nang mabangga ang dining chair. Sa sala, mukhang masaya si Ginang Rosario nang makita akong may dalang tray. Ayan, tama, ganyan dapat. Maalalahanin ang manugang. Halika, iniabot ko ang baso sa kanya. Sumingaw ang mainit na usok mula sa ibabaw nito. Malakas ang amoy nito. Nang ilahad ni Ginang Rosario ang kanyang kamay upang kunin ang baso, biglang sinunggaban ng isang matibay na kamay ang pulso ni inay. Huwag! Sigaw ni Ginoong Gabriel. Nagulantang si Ginang Rosario. Naku po, Gabriel. Bakit ka ba ganyan? Gulat na tanong ni inay. Nakatayo si Ginoong Gabriel sa pagitan namin ng kanyang ina. Mabilis ang kanyang paghinga. Tinitigan niya ang baso sa aking kamay na may takot. Tila ba ang baso ay naglalaman ng lason ng kobra? Huwag niyo pong inumin, inay. Sabi ni Gabriel. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi siya nangahas na tumingin sa aking mga mata. Tiningnan lang niya ang kulay dilaw na likido. Bakit? Kumamon juice lang naman ito. Pinaghirapan pa ng asawa mo ang paggawa.
Reklamo ni Ginang Rosario. Naguguluhan sa kakaibang ugali ng kanyang anak. Oo nga, mahal. Bakit? Tanong ko ng may inosenteng tono na nakakapanggulo. Ginawa ko po iyan ng may pagmamahal. Nilagyan ko pa po ng espesyal na pulbos para mabilis na mawala ang sakit ng katawan ni inay. Ayaw mo po bang gumaling si inay? Ang salitang espesyal na pulbos ay nagpaputla pa lalo sa mukha ni Ginoong Gabriel. Nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Siya ay nasa isang patibong. Hindi niya maaaring sabihin, ang aking asawa ay maaaring nilason si inay. Dahil ito ay magbubunyag ng kanyang sariling krimen. Ngunit hindi rin siya nangahas na hayaang inumin ng kanyang ina ang likidong iyon dahil sa sarili niyang takot. Ang amoy. Ang amoy ay kakaiba. Nauutal na sabi ni Gabriel. Mukhang bulok na ang luyang dilaw. Wag po, inay. Baka sumakit ang tiyan ninyo. Bulok? Ang sariwa-sariwa nga ng amoy. Pilit ni Ginang Rosario na muling sunggaban ang baso. Halika na. Uhaw na ako. Sabi ko, wag. Sigaw ni Gabriel ng malakas. Inagaw niya ang baso. Mula sa aking kamay. Nang marahas. Bahagyang natapon ang herbal drink sa kanyang nanginginig na kamay. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na lumakad si Gabriel patungo sa isang malaking paso sa sulok ng silid at ibinuhos ang buong laman ng baso sa lupa. Ubos na. Ang masarap na inumin na kunyit at sampalok ay ngayon ay sumisipsip na sa itim na lupa ng paso ng monstera. Katahimikan ang bumalot sa sala. Nakanganga si Ginang Rosario. Bukas na bukas ang kanyang bibig. Nakatayo ako ng tahimik, hawak ang walang lamang tray na may kunwari na malungkot na mukha. Diyos ko! Gabriel! Mahinang sabi ni Ginang Rosario. Nagluluha ang mga mata. Bakit ka naging bastos sa akin? Sinasayang mo ang grasya. Ginawa na ng asawa mo. Pinoprotektahan lang kita, inay. Depensibong putol ni Gabriel. Ngunit ligaw ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Sa panahon ngayon, maraming pagkain ang hindi malinis. Si Celeste. Hindi naman siya marunong pumili ng magandang luyang dilaw. Paano kung malason si inay? Sino ang magugulo? Humarap siya. Tinitigan ako ng may pagbabanta at takot. Mula ngayon, Celeste. Huwag ka nang gagawa ng kahit ano para kay inay. Hayaan mo na lang si Ate Maria. O bumili na lang sa labas. Huwag ka nang magpanggap na masipag. Yumuko ako. Tinatago ang kasiyahan sa gilid ng aking labi. Paumanhin po, mahal. Gusto ko lang maglingkod. Pumasok ka na sa kwarto. Utos ni Gabriel. Sumunod ako. Lumabas ako. Iniwan ang mag-ina. Mahina kong narinig si Ginang Rosario na umiiyak. Nagrereklamo na si Gabriel ay nagbago na. Na si Gabriel ay nagiging paranoid at mainitin ang ulo. Sa loob ng nakakandadong guest room, tumawa ako ng mahina. Walang tunog. Masarap sa pakiramdam na makita si Gabriel. Na pinahihirapan ng multo na siya mismo ang lumikha. Akala niya ay naghihiganti ako sa parehong paraan. Nilalason ang taong mahal niya. Unti-unting kakainin ng takot na iyon ang kanyang katinuan. Sa tuwing papasok ako sa kusina. Sa tuwing magtitimpla ako ng tsaa. Sa tuwing mag-aalok ako ng pagkain. Mamamatay siya sa takot. Ngunit mali si Ginoong Gabriel. Hindi ako ganoon kababa para isama ang isang matanda na walang alam sa nakamamatay na larong ito. Ang herbal drink ay purong bitamina. Ngunit para sa isang mamamatay tao, ang isang baso ng simpleng tubig ay maaaring maging nakamamatay na lason kung ihahain ng kanyang biktima. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Ginoong Gabriel. Narinig ko siyang nakaupo sa sala. Marahil ay binabantayan ang kanyang ina, o marahil ay binabantayan ang pinto ng kusina. Takot na baka ilagay ko sa garapon ng asukal. Sige, magbantay ka, mahal. Tamasahin mo ang iyong insomnia. Dahil bukas ay mas lalo kitang sisirain. Kinabukasan ay araw ng pagpapasya. Nagpadala si Arlene ng text message sa akin. Lumabas na ang resulta. Magkita tayo sa dati nating lugar. Alas. Che. Bilis na bumilis ang tibok ng puso ko sa pagbabasa ng mensaheng iyon.
Hindi na ito basta haka-haka o instinct lang ng isang nasaktang asawa. Ito ay siyentipikong ebidensya. Umalis si Ginoong Gabriel para magtrabaho na gusot ang muka at may itim na mga eyebag. Hindi siya nag-almusal sa bahay. Pinagbawalan pa niya si Ginang Rosario. Nakainin ang niluto ko sa mesa. Nagdahilan na bibili siya ng paborito niyang lugaw pag uwi mamaya. Isang dahilan na walang saysay dahil umaga pa lang. Si Ginang Rosario na nagtatampo pa rin dahil sa insidente ng herbal drink kahapon ay tahimik lang, hindi pinagtanggol si Gabriel tulad ng dati. Matapos tiyakin na umalis na nga ang kotse ni Gabriel, at abala si Ginang Rosario sa panunood ng morning soap opera. Nang malakas ang volume, palihim akong lumabas sa gilid na pinto. Nagbook ako ng online taxi sa kanto para hindi makita ng mga kapitbahay. Sa isang dim na cafe sa sulok ng syudad, naghihintay na si Arlene sa akin. Mukhang tense ang mukha ng kaibigan ko. Hindi siya umorder ng kape tulad ng dati. Tanging isang baso lang ng tubig na kalahati na ang naubos. Umupo ako sa harap niya. "Kumusta, Arlene?" Hindi sumagot si Arlene sa mga salita. Iniabot niya ang isang brown envelope sa mesa. Sandali niyang pinigilan ang sobre bago niya ito binitawan. "Celeste!" Paos niyang boses. "Kailangan mong mag-report sa pulis ngayon." Na! Tila huminto ang aking mundo. Binuksan ko ang sobre na may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may mga papel na may logo ng laboratorio, na kumpleto sa mga graph at komplikadong kemikal na numero. Ngunit agad na napukus ang aking mga mata sa conclusion sa ibaba na binilugan ng pulang tinta ni Arlene. Positibo sa mataas na konsentrasyon ng arsenic. Ang dosis ay sapat upang patayin ang isang elepante. "Celeste," bulong ni Arlene na may takot, "kung ininom mo ang juice na iyon, hindi ka na makakarating sa ospital. Mamamatay ka sa loob ng ilang minuto na may matinding sakit, pagkabigo ng puso, pagkasira ng mga internal organ, brutal na planadong pagpatay." Tumulo ang aking luha. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagpapatunay. Hindi ako baliw. Ang asawa ko, ang lalaking minsang nangako na mamuhay kami nang magpakailanman ay talagang gusto akong mamatay. "Salamat, Arlene," sabi ko habang ibinabalik ang papel sa sobre. "May utang na loob ako sa iyo. Gusto mo bang pumunta sa police station ngayon? Ihahatid kita." Alok ni Arlene habang kinukuha ang kanyang bag. Dahan-dahan akong umiling. "Hindi pa." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi pa? Gusto kanyang patayin, Celeste." "Gusto mong hintayin ang ikalawang pagsubok?" Halos sumigaw si Arlene na dahilan para lumingon ang ilang bisita. "Shh!" Pinakalma ko siya. Malakas ang ebidensyang ito. Ngunit kailangan ko ng motibo. Kung magre-report ako ngayon, kayang baligtarin ng mamahaling abogado ni Gabriel ang katotohanan. Masasabi niyang, ako ang naglagay ng lason para bitagin siya o sabihin na aksidente lang iyon na pestisidyo. May malinis na imahe si Gabriel. "Arlene, kailangan ko ng mas matibay para matiyak na mabulok siya sa kulungan habang buhay. At higit pa roon, gusto kong mawasak siya bago arestuhin. Masyadong madali para sa kanya ang kulungan kung papasok siya ng nakataas ang noo." Tinitigan ako ni Arlene ng may takot at paghanga. Ikaw ay nakakatakot. Celeste, mag-ingat ka. Pakiusap, mag-ingat ka." Matapos maghiwalay kami ni Arlene, hindi ako agad umuwi. Dinalaw ko ang isang tindahan ng electronics sa mall. Bumili ng isang mini voice recorder at ilang nakatagong surveillance camera na mukhang charger ng cellphone at desk clock. Naubos ang aking personal na ipon, ngunit ito ay isang pamumuhunan para sa buhay. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang kapaligiran. Lumabas pala si Ginang Rosario para sa paluwagan ayon sa kanyang lingguhang schedule. Ito ang gintong pagkakataon. Walang tao sa bahay. Isang layunin. Ang opisina ni Ginoong Gabriel. Laging nakakandado ang kwartong iyon. Pinagbawalan ni Ginoong Gabriel ang sino man na pumasok. Kasama na ako at si Ate Maria. Sa dahilan na maraming lihim na dokumento ng kumpanya. Kalokohan. Ngayon alam ko na kung ano talaga ang tinatago niya doon. Nakatayo ako sa harap ng matibay na pinto na gawa sa teakwood. Lumang modelo ang susi nito. Dati,
Nang bagong kasal pa lang kami, minsan nahulog ni Ginoong Gabriel ang duplicate key sa pagitan ng mga cushions ng sala. Sinabi niyang nawala ang susi. Ngunit nakita ko ito makalipas ang 1 linggo. Hindi ko siya kailanman sinabihan. Inilagay ko ito sa aking sewing box. Hindi ko alam kung bakit. Lumabas na ang aking instinct bilang babae ay gumagana na noon pa man. Kinuha ko ang maliit at kalawangin na susi mula sa aking bulsa. Nanginginig ang aking mga kamay. Klak! Nagbukas ang pinto. Kakaiba ang amoy ng silid. Halo ng amoy ng lumang papel, sigarilyo, at mamahaling pabango ni Gabriel. Maayos ang silid. Masyadong maayos. Mayroong isang malaking desk, isang bookshelf, at isang maliit na safe sa sulok. Nagsuot ako ng rubber gloves na karaniwan kong ginagamit sa paghuhugas ng pinggan upang hindi mag-iwan ng fingerprints. Nagsimula akong maghalungkat sa mga drawer ng mesa. Ang unang drawer ay naglalaman lamang ng mga gamit sa pagsulat. Ang pangalawang drawer ay naglalaman ng mga billing statement para sa kuryente at tubig. Ang ikatlong drawer ay nakakandado. Binuksan ko ang ikatlong drawer gamit ang isang bakal na ruler. Simple lang ang lock, madaling buksan. Sa loob ay nakakita ako ng isang pulang folder. Bumilis ang tibok ng puso ko nang buksan ito. Ito ay mga dokumento ng life insurance. Dumaan ang aking mga mata sa bawat linya. Pangalan ng insured, Celeste Lopez. Pangalan ng beneficiary, Gabriel Zamora. Halaga ng saklaw, 5 milyong piso. Ang petsa ng pag-renew ng polisiya ay 1 buwan na ang nakalipas. Tinakpan ko ang aking bibig. Pinigilan ang paghiyaw. 5 milyong piso. Ang halaga ng aking buhay sa kanyang mga mata ay 5 milyong piso. Kakatapos lang niyang itaas ang premium noong nakaraang buwan. Naghahanda na siyang kunin ang pondo ngayong linggo. Hindi nakakagulat na pinilit niya ako sa salo-salo. Iyon ang entablado ng kanyang pagpatay. Ngunit hindi pera ang tanging motibo. Ang isang lalaking tulad ni Gabriel ay hindi pumapatay dahil lang sa pera. Tiyak may iba pang dahilan. Lumipat ako sa vault. Siyempre, hindi ko alam ang code nito. Ngunit may nakita ako sa tumpok ng mga libro sa likod ng rack ng mesa. Mayroong isang lumang agenda book na nakasiksik sa pagitan ng mga libro sa pamamahala. Bahagyang nakatabingi ang posisyon nito, hindi maayos. Hinila ko ang aklat. Hindi ordinaryong agenda book. Sa loob nito, itinago ni Gabriel ang isang lumang smartphone, isang burner phone, isang disposable phone. Ubus na ang baterya nito. Sa takot, hinanap ko ang data cable sa drawer ng kanyang mesa. Nakita. Isinaksak ko ito sa wall socket. Naghintay ng 1 minuto na tila 1 oras. Umilaw ang logo ng telepono. Walang password. Bobo. Masyado siyang kampante na hindi kailanman papasukin ang silid na ito. Binuksan ko ang instant messaging app. Isang contact lang ang nakasave na may pangalang My Future. Ang profile picture ay isang batang babae. Maganda. Naka-fashion. Mas bata kaysa sa akin. Binuksan ko ang chat history nito. Ang pagbabasa nito ay nagpasama sa aking tiyan. Tila libu-libong uod ang gumagapang sa aking bituka. Gabriel, pasensya na mahal. Matatapos na itong linggo, ang salusalo ang tamang pagkakataon. Ipinadala 3 araw na ang nakalipas. Babae, bilisan mo mahal. 2 linggo na akong late. Kung makikita ang tiyan ko, papatayin ako ng papa ko. Nangako ka na pakakasalan mo ako at dadalhin ako sa Europa gamit ang pera ng insurance ng baog na iyon, di ba Gabriel? Oo, pangako. Ang baog na iyon ay mawawala ng tuluyan. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Kailangan maging malusog ang ating anak. Ating anak. Gumuho ang aking mundo sa ikalawang pagkakataon ngayong araw. Hindi lang ako gustong patayin ni Gabriel para sa pera. Gusto niya akong patayin dahil nabuntis niya ang ibang babae. Tinawag niya akong baog sa kanyang kabit. Samantalang ang resulta ng pagsusuri ng doktor, noong 1 taon, ay nagsasaad na pareho kaming malusog. Hindi lang kami pinagkakatiwalaan ng Diyos. Lumabas na siya ang naglalaro ng apoy.
Pinikturan ko ang lahat ng chat screen gamit ang aking sariling cellphone. Pinikturan ko ang insurance policy. Malamig ang aking mga kamay. At paa na parang yelo. Ngunit sa loob ng aking dibdib ay may naglalagablab na apoy ng impyerno. Biglang narinig ang tunog ng pagbukas ng gate sa harap. Shhh! Krari! Ang kotse ni Gabriel. Bakit siya umuwi ng ganito kaaga? Tanghali pa lang. Nagpanik ako. Agad kong hinugot ang cellphone. Ibinalik sa pagitan ng mga libro. Inilagay ko ang pulang folder sa drawer. At isinara ito. Nang mahigpit, sinunggaban ko ang susi. Tumakbo palabas ng silid. At ikinulong muli ang pinto. Kalalabas ko pa lang sa kusina. At nagkunwaring umiinom ng tubig. Nagbukas ang pinto sa harap. Celeste! Sigaw ni Gabriel. Umagong ang kanyang boses sa kusina. Mahal? Sagot ko. Sinubukan kong hindi nanginginig ang aking boses. Lumabas si Gabriel sa kusina. Namumula ang kanyang mukha. Tinitigan niya ako ng matalim. Pagkatapos ay inilibot ang kanyang mga mata sa paligid ng silid. Tiller naghahanap ng isang bagay. Pumasok ka sa opisina ko? Direktang tanong niya. Ha? Kumunot ang noo ko. Nagkunwaring naguguluhan. Ano ang gagawin ko? Nakakandado iyon. At wala naman ako niyan. Tinitigan ako ni Gabriel ng matalim. Hinahanap ang kasinungalingan. Parang masama ang pakiramdam ko kanina. Parang may pumasok sa kwarto ko. Pakiramdam mo lang siguro, mahal. O baka daga. Maraming daga sa bahay nitong mga nakaraang araw. Malalaking daga na mahilig kumain ng basura. Banayad kong panunukso. Naghihinala pa rin si Gabriel. Ngunit wala siyang ebidensya. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa kanyang opisina. Narinig ko siyang pinaikot ang susi at pumasok. Katahimikan sandali. Pagkatapos, lumabas siya muli. Bahagyang gumaan ang kanyang mukha. Hindi niya namalayan na naipasok na ang kanyang posisyon. Bumalik ako sa kwarto. Nanghihina ang aking katawan, ngunit lalo akong nagiging desidido. Nang gabing iyon habang naliligo si Gabriel, nagpadala ako ng unang mensahe mula sa bagong numero na binili ko kanina. Isang mensaheng pananakot para sa aking minamahal na asawa. Nag-type ako ng may matatag na daliri. Masarap ang mango juice, Gabriel. Sayang lang at nabasag ang baso. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko ang sikretong recipe. Pulbos ng arsenic. At alam ko rin ang tungkol sa my future. At ang kanyang bastardo na anak. Ipinadala. Pagkalipas ng 1 minuto, narinig ko ang tunog ng isang bagay na nahulog sa banyo. At pagkatapos ay katahimikan. Iwasan mo na lang ang impyerno mo sa hapunan, mahal ko. Ang mensahe ng pananakot na ipinadala ko, habang si Gabriel ay nasa banyo ay tila mas epektibo kaysa sa anumang lason sa daga. Nang bumukas ang pinto ng banyo, lumabas ang mainit na singaw kasama ang aking asawa na mukhang gulong-gulo. Ang kanyang mukha, nakaraniwang sariwa. Pagkatapos maligo, ay ngayon ay namumutla na parang bulak. Gumagalaw ng ligaw ang kanyang mga mata. Sinusuri ang bawat sulok ng kwarto. Naghahanap ng isang bagay o isang tao na maaaring nagbabantay sa kanya. Mahigpit na hawak ang kanyang cellphone sa kanang kamay. Namumuti ang kanyang mga buko ng daliri sa sobrang higpit ng hawak. Nakaupo ako sa dressing table. Nagsusuklay ng aking buhok, ng dahan-dahan at rhythmical. Sa salamin, nakita ko siya. Nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Ang mensahe tungkol sa arsenic at my future ay tiyak na naramdaman na parang death sentence para sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Hindi pamilyar ang numero. Ako ba iyon? Siya ba ang kanyang kabit na nagtaksil? O mayroong isang ikatlong partido na nakakaalam ng kanyang maruming lihim? Mahal, bakit ka namumutla? Tanong ko nang hindi lumilingon. Nakafocus pa rin sa buhok ko. Ginawa kong kasing babaw hanggat maaari ang aking boses, walang emosyon. Tanong lang ng isang asawa. Nagulantang si Gabriel nang marinig ang boses ko. Tila ako ay isang multo na bumati sa kanya. Ha? Hindi. Wala. Masyado lang mainit ang tubig kanina. Medyo nahilo ako. Oh,
Maikli kong sagot. Bilisan mo na at magpalit. Nagluto na ako ng espesyal na hapunan. Naghihintay na si inay sa ibaba. Hirap na nilunok ni Gabriel. Ang kanyang Adam's apple ay gumalaw pataas pababa. Hapunan? Oo. Hapunan. Bakit? Natatakot ka ba? Pinaikot ko ang aking dressing chair. Tinitigan siya ng diretso. May isang segundong pagtigil. Kung saan nanlaki ang kanyang mga mata. Sa takot. Bago ko ipagpatuloy ang aking pangungusap. Nang may matamis na ngiti. Natatakot sa kolesterol. Huwag kang mag-alala. Masustansiya ang menu. Nang gabing iyon, ginawa kong replika ng entablado ang aming dining room. Pinatay ko ang ilaw sa sala. Iniwan lang ang chandelier sa ibabaw ng dining table na nagbibigay ng focused spotlight sa mga nakahandang pagkain. Inayos ko ang mesa, tulad ng posisyon, noong salo-salo ilang araw na ang nakalipas. Ang upuan ni Gabriel sa dulo. Ang upuan ni inay sa kaliwang bahagi. At ang aking upuan sa kanang bahagi. Sa gitna ng mesa, umuusok mula sa malaking mangkok na puno ng beef stew. Maitim ang sabaw nito, dahil sa toyo, kasing itim ng puso ng aking asawa. Ang matapang na amoy ng pampalasa ay pumuno sa silid. Karaniwan, ang amoy na ito ay nakakapagpagana ng gana sa pagkain. Ngunit ngayong gabi, para kay Gabriel, ang amoy na ito ay tila amoy ng kamatayan. Nakaupo na si Ginang Rosario ng maayos. Ang kanyang mukha ay may bahid pa rin ng inis mula sa pagtatalo tungkol sa herbal drink kahapon. Ngunit ang kanyang gutom na tiyan ay nagpaalala sa kanya na kalimutan ang pagmamayabang. Ang tagal naman ninyong bumaba. Malamig na ang beef stew. Reklamo ni Ginang Rosario habang pinupukpok ang kutsara sa walang lamang plato. Bumaba ako sa hagdan. Nasinundan ni Gabriel na naglalakad ng mabagal sa likod ko. Patuloy niyang tinitignan ang kanyang cellphone. Marahil ay umaasa sa isang follow-up na mensahe o sinusubukang hanapin ang misteryosong numero. Paumanhin po. Inay, medyo nahilo po si Ginoong Gabriel kanina, sabi ko habang umuupo. Matigas na umupo si Gabriel. Tinitigan niya ang mangkok ng beef stew sa harap niya na may paghihinala. Hindi siya kumukuha ng kanin. Nakalagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga paa na bumubunggo sa sahig. Sige na mahal. Kunin mo na ang kanin. Habang mainit pa. Alok ko habang iniaabot ang rice cooker. Umiling ng mahina si Gabriel. Hindi pa ako gutom. Kayo na lang muna ang kumain. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Gabriel? Galit na inilapag ni Ginang Rosario ang kanyang kutsara. Mula kahapon, kakaiba na ang ugali mo. Kanina, hindi ka nag-almusal. Tanghali, hindi ka umuwi. Ngayon, gabi, ayaw mong kumain. Gusto mo bang magkasakit? Kung magkasakit ka, sino ang maghahanap buhay? Busog lang ako, inay. May meeting ako sa labas kanina. At kumain kami ng marami. Nagkasinungaling si Gabriel. Samantalang alam ko na wala siyang kinain buong araw dahil sa takot na malason kung saan-saan. Sige. Kung ayaw ni Ginoong Gabriel kumain, pero kailangan mong uminom, di ba? Hindi ka naman pwedeng basta lang nakaupo diyan. Lumakad ako patungo sa side table kung saan nakalagay ang teko ng tubig. Doon, inihanda ko na ang 3 baso. Eksakto sa pormasyon ng mango juice na iyon, ibinuhos ko ang malamig na tubig sa mga baso. Ang tunog ng agos ng tubig ay napakalakas sa tahimik na silid na iyon. Pagkatapos, ginawa ko ang eksaktong parehong galaw na ginawa ni Gabriel sa kusina. Nang panahong iyon, kinuha ko ang mahabang kutsara. Inilagay ito sa isa sa mga baso. Ang baso na ibibigay ko kay Gabriel. At hinalo ang tubig. Na sa totoo lang, ay malinaw. Kling kling kling. Ang tunog ng kutsara na nagbabanggaan sa dingding ng baso. Isang tuloy-tuloy at dahan-dahang ritmo na nagpapahipnotismo. Nakapako ang mga mata ni Gabriel sa aking kamay. Nakita niya ang paghalo. Lalo siyang kinabahan. Nagsimulang dumaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kahit malamig ang aircon sa silid, tiyak na inuulit niya ang alaala nang haluin niya ang arsenic sa aking mango juice. Ang aking galaw ay refleksyon ng kanyang kasalanan. Celeste,
Bakit mo hinahalo ang tubig? Tanong ni Gabriel. Paos ang kanyang boses. Halos pabulong. Tumigil ako sa paghalo. Tumingin ako sa kanya. Nagbigay ng ngiti na sana ay nakakatakot sa ilalim ng dim na ilaw. Oh, sinusubukan ko lang po ang isang bagong resipe, mahal. Mineral water na may kaunting idinagdag. Matamis ang lasa, ngunit nakakamatay sa uhaw. Binigyang diin ko ang salitang nakakamatay. Umatras si Gabriel, hanggang sa tumama ang kanyang likod sa upuan. Nahirapan siyang huminga. Dinala ko ang tray na may 3 baso sa mesa. Inilagay ko ang isang baso sa harap ni inay, isang baso sa harap ko, at ang baso na aking hinahalo. Sadyang inilagay ko sa harap ni Gabriel. Inumin mo, mahal, para kumalma ka. Malumanay kong sabi. Tinitigan ni Gabriel ang malinaw na baso. Dahan-dahang gumalaw ang tubig sa loob. Para sa normal na tao, tubig lang iyon. Para kay Gabriel, iyon ay lason. Sigurado siyang may inilagay ako doon. Ang text message tungkol sa arsenic ay nagpakumbinsi sa kanya na alam ko ang kanyang pamamaraan at ibinabalik ko sa kanya. Hindi. Pagtanggi ni Gabriel, dahan-dahang itinulak ang baso, palayo gamit ang dulo ng kanyang daliri. Gusto ko lang uminom ng bottled water. Kunin mo ang selyado pa. Naku naman, Gabriel. Sigaw ni Ginang Rosario. Naubos ang kanyang pasensya. Ang arte mo naman. Tubig sa sariling bahay ayaw mong inumin? Akala mo ba mangkukulam ang asawa mo? Hindi niyo po naiintindihan. Sigaw ni Gabriel nang hindi sinasadya. Hindi niya inaalis ang tingin sa baso. Wala kayong alam. Ano ang hindi ko alam? Hamon ni Ginang Rosario. Ang matanda, sa kanyang impulsive na ugali, ay biglang inabot ang kamay. Halika. Kung ayaw mong uminom, para sa akin na lang. Uhaw ako pagkatapos magalit sa iyo. Sinunggaban ni Ginang Rosario ang baso ni Gabriel. Huwag. Napakalakas na sigaw ni Gabriel. Sumisigaw. Sinira ang katahimikan ng gabi. Tumalon siya mula sa kanyang upuan. Tinabig ang mesa hanggang sa tumapon ang sabaw ng rawon sa mangkok. Malakas niyang tinabig ang baso na hawak na ng kanyang ina. Basag! Tumilapon ang baso sa dingding. Nagkapira-piraso. Nabasa ng tubig ang wallpaper ng dingding ng dining room. Nagkalat ang mga basag na salamin sa sahig. Kumikinang ng nakakatakot. Ang pangyayaring iyon ay parang deja vu. Parang pag-uulit ng eksena sa party. Ngunit sa pagkakataong ito, ay mas matindi, mas baliw, at kami lang 3 ang nanonood. Natahimik si Ginang Rosario. Malakas na nanginginig ang kanyang katawan dahil sa gulat. Namumutla ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanyang anak na parang nakakita ng estranghero na sinasapian ng demonyo. Gabriel. Nanginginig ang boses ni inay. An BS Kiss naman tan. Ikaw. Bakit ka ganyan, anak? Gusto mo akong patayin? Bakit mo itinapon ang baso? Nakatayo si Gabriel na humihingal sa gitna ng silid. Mabilis na bumababa't umaakyat ang kanyang dibdib. Napagtanto niya na nakagawa siya muli ng isang malaking pagkakamali. Kakakumpirma lang niya ng sarili niyang takot. Kung malinis ang tubig, hindi siya gaanong magpapanik. Ang kanyang reaksyon ay isang pag-amin ng pagkakasala. Nang walang salita, tinitigan niya ako. Kalmado akong nakaupo sa aking upuan, hindi nagulat, hindi sumisigaw. Tinitigan ko lang siya ng may malamig. At matalim na tingin, ang aking tingin ay nagsasabi, alam ko ang iyong takot, mahal. At nasiyahan ako rito. May langgam, bulong ni Gabriel. Ang kanyang dahilan ay lalo pang naging walang saysay. May langgam na pula sa baso. Delikado. Langgam na pula? Nagsimulang umiyak si Ginang Rosario. Ang luha ng galit at pagkalito ay dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Nababaliw ka na ba, Gabriel? Talaga ngang nababaliw ka na. Langgam na pula sa tubig. Akala mo ba bobo ako? Pagod na ako. Putol ni Gabriel, sinasabunutan ng kanyang sariling buhok sa pagkadismaya. Hindi siya makapagpaliwanag. Naipit siya sa sarili niyang web ng kasinungalingan. Gusto kong matulog. Huwag ninyo akong istorbohin.
Huwag ninyong papasukin ang kwarto ko. Tumakbo si Gabriel paakyat sa hagdan. Iniwan kaming dalawa sa dining room na ngayon ay tila isang dating larangan ng digmaan. Narinig ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ng master bedroom. Pagkatapos ay ang tunog ng pagpihit ng susi. Katahimikan. Ang tunog lang ng pag-iyak ni Ginang Rosario ang natira. Huminga ako ng malalim. Nilapitan ko ang aking biyenan. Niyakap ko ang kanyang nanginginig na balikat. Ito ay isang kabalintunaan. Ang babaeng laging nagmumura sa akin ay ngayon ay kinakaawaan ko. Hindi niya alam na ang tunay na halimaw ay ang gintong anak na laging ipinagmamalaki niya. Sige na po, inay. Pasensya na po. Mahina kong bulong. Marahil ay maraming pressure si Ginoong Gabriel sa opisina. Sobrang stress. Pero bastos siya sa iyo, Celeste. Nagbago siya. Humihikbi si Ginang Rosario. Oo po, inay. Alam ko po. Ako na po ang maglilinis ng mga basag na salamin. Magpahinga na lang po kayo sa kwarto. Matapos ihatid si Ginang Rosario sa kanyang kwarto, bumalik ako sa dining room. Inayos ko ang mga basag na salamin sa sahig. Lumalaki ang ngiti ko. Nakarating na si Ginoong Gabriel sa kanyang boiling point. Nagsisimula ng gumuho ang kanyang pag-iisip. Hindi niya na makilala kung alin ang tunay na banta at kung alin ang ilusyon. Nang gabing iyon, natulog ako sa guest room muli nang may kasiyahan, ngunit hindi pa tapos ang aking trabaho. Si Gabriel ay maaaring nawasak na sa loob ng bahay, ngunit sa labas ay may hawak pa rin siya. Mayroon pa rin siyang my future. Ang kanyang kabit na nagbigay sa kanya ng maling pag-asa. Bukas ay puputulin ko ang kanyang huling tali. Titiyakin kong mahuhulog siya nang malaya sa isang walang hanggang bangin. Nang umagang iyon, nagising ako na may ibang enerhiya. Hindi enerhiya ng takot tulad ng mga nakaraang araw, kundi enerhiya ng isang mangangaso na handang sumakmal sa biktima. Maaga pa lang ay umalis na si Gabriel para magtrabaho. Marahil ay iniiwasan ng aking mga mata o ang mga sermon ng kanyang ina. Maganda iyon. Mayroon akong ganap na kalayaan ngayon. Ayon sa datos na nakuha ko mula sa burner phone ni Gabriel, ang kanyang kabit ay nagngangalang Stephanie. Sa kanyang social media profile na nagawa kong masubaybayan, nakasulat na nagtatrabaho siya bilang isang staff admin sa isang fashion boutique sa Quezon City. Isang kabataang babae, ambisyosa, at batay sa kanyang chat. Medyo bobo dahil sumang-ayon na makipagrelasyon sa isang lalaking may asawa para sa pera ng insurance. Hindi ako darating bilang Celeste, ang asawang biktima. Hindi. Masyadong mahina iyon. Ang asawang nanakit ay ituturing lang na hysterical at emosyonal. Kailangan ko ng mas malamig, mas taktikal, at nakakatakot na diskarte sa legal na paraan. Binuksan ko ang aking aparador, hinahanap ang aking lumang business blazer set na bihira ko nang gamitin mula ng ikasal. Isang navy blue blazer na may matulis na hiwa na ipinares sa itim na pantalon at puting polo. Maayos kong itali ang aking buhok pabalik. Nagsuot ng itim na framed reading glasses na nagbibigay sa akin ng matalino at seryosong hitsura. Kaunting makeup na minimalist ngunit matapang. Sa harap ng salamin, hindi na ako si Celeste, ang masunuring may bahay. Ako si Gineng Zamora, isang senior investigator mula sa kumpanya ng seguro. Ang biyahe papunta sa butik kung saan nagtatrabaho si Stephanie ay tumagal ng 1 oras. Sa buong biyahe, sinasanay ko ang intonasyon ng aking boses. Kailangan itong maging kalmado, may awtoridad, at bahagyang nakakatakot. Ang butik ay medyo mamahalin na may malalaking salamin na dingding na nagpapakita ng mga manikin na may mamahaling damit. Tinulak ko ang salamin na pinto at umalingaw-ngaw ang maliit na kampana, ang malamig na hangin ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango ang sumalubong sa akin. Sa cash register ay nakaupo ang isang kabataang babae na abala sa paglalaro ng kanyang cellphone. Kulay blonde ang kanyang buhok. Maganda ang kanyang mukha na may kumikinang na makeup at komplikado ang kanyang mga kuko. Iyon si Stephanie. My future. Aking asawa. Lumapit ako. Ang tunog ng aking matataas na takong
ay tumutuktok sa marmol na sahig sa isang matatag na ritmo. Tinaas ni Stephanie ang kanyang ulo. Ngumiti ng magiliw, tulad ng isang sales clerk. Magandang tanghali po, ma'am. May maitutulong po ba ako? Naghahanap po ba kayo ng gown para sa party o? Naghahanap po ako kay binibining Stephanie Amalia. Putol ko nang walang ngiti. Bahagyang nawala ang ngiti ni Stephanie. Ako po iyon. Bakit po? May package po. Kinuha ko ang peking calling card na aking inilimbag kagabi gamit ang printer sa bahay. Nakasulat sa card ang logo ng isang kilalang kumpanya ng siguro. Ang parehong kumpanya ng insurance policy ni Gabriel. Ako po, si GENE. Zamora mula sa Special Claims Investigation Department kontra fraud. Sa siguro. Sabi ko habang iniabot ang card. Maaari po ba tayong mag-usap sandali? Ito po ay isang napakaseryoso at kagyat na usapin. Naguguluhan ang mukha ni Stephanie. Kinuha niya ang card, binasa ng mabilis. Siguro? Wala po akong siguro sa inyo, ma'am. Hindi po sa inyo ang siguro, sabi ko. Binaba ang tono ng aking boses sa kalahating bulong ngunit puno ng diin. Ito po ay tungkol kay Ginoong Gabriel Zamora. Kilala niyo po siya, di ba? Ang pangalang iyon ay nagpalaki ng mga mata ni Stephanie. Naging depensibo ang kanyang kilos. Sinulyapan niya ang kanyang boss na nag-aalaga ng customer sa kabilang sulok. Gabriel? Kilala ko po. Kaibigan lang po. Bakit po? Pagtanggi niya, ngunit nanginginig ang boses. Ngumiti ako ng nakakaloko. Isang ngiti na nagpapaliit. Kaibigan lang? Ang aming datos ay nagpapakita ng matinding komunikasyon sa pagitan ng iyong numero at ni Ginoong Gabriel. Ngunit hindi iyon ang aking negosyo. Ang aking negosyo ay ang life insurance policy na nagkakahalaga ng 5 milyong piso sa pangalan ng kanyang asawa, si Ginang Celeste. Nanahimik si Stephanie. Nagsimulang mamutla ang kanyang mukha. Ganito, binibining Stephanie. Ipinagpatuloy ko. Isinandal ang aking katawan sa counter ng cashier. Tinitigan ang kanyang mga mata. Nang matalim. Tinawagan lang ng pulis ang aming opisina. May matibay na indikasyon ng planadong pagpatay kay Ginang Celeste, gamit ang lason ng arsenic. Nakita namin ang ebidensya ng pagbili ng lason at isang plano na kinasasangkutan ng isang ikatlong partido. Pagpatay! Pigil na sigaw ni Stephanie. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Huwag maingay. Malamig kong saway. Si Ginoong Gabriel ay kasalukuyang mahigpit na binabantayan ng pulisya. Ang mga ebidensya ng chat sa kanyang lihim na cellphone ay nakopya na ng cyber team. Sa chat na iyon, may isang tao na nagpipilit kay Gabriel na tapusin na ang kanyang asawa para sa pera ng seguro. Nakita kong nagsimulang bumuhos ang pawis sa noo ni Stephanie. Ang kanyang makapal na makeup ay hindi makatago sa kanyang takot. Nandito lang ako para sa isang bagay. Patuloy ko, nagsisinungaling ng napakabilis. Gusto naming malaman kung biktima ka ba ng manipulasyon ni Gabriel o ikaw ang utak sa likod ng planong pagpatay na ito. Dahil kung sangkot ka, ang kaparusahan ay kamatayan o pagkakulong habang buhay. Ang 5 milyong piso na iyon ay hindi kailanman lalabas. Ang lalabas lang ay ang order of arrest. Hindi ko alam. Nagpanik si Stephanie. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pangako po, ma'am. Hindi ko po alam na gumagamit siya ng lason. Sinabi lang po niya na maghihiwalay na sila. Sinabi niya na may sakit ang kanyang asawa at mamamatay ng natural sa lalong madaling panahon. Hindi ko po siya inutusan na pumatay ng tao. Oh, talaga? Tinaas ko ang kilay. Nagkunwaring nagdududa. Ngunit sa chat, tinanong mo kung kailan matatapos ang problema dahil kailangan mo ang pera. Iyon ay maaring ituring na motibo para sa pagpatay. Binibining Stephanie, maaari kang ituring na kasabwat o accomplice. Hindi. Hindi. Hysteric na umiling si Stephanie. Ayaw kong makulong. Bata pa ako. Buntis ako. Buntis sa anak ni Gabriel? Direktang tanong ko. Mahinang tumango si Stephanie. Bumuhos ang kanyang luha. Wasak na ang kanyang depensa. Bumuntong hininga ako. Nagkunwaring naaawa. Pakinggan mo,
Binibining Stephanie. Naaawa ako sa'yo. Bata pa, maganda, mahaba pa ang kinabukasan. Si Gabriel ay isang manloloko. Ginawa kanyang kasangkapan. Kung mahuli siya, tiyak na isisisi niya sa iyo ang lahat ng kasalanan. Sasabihin niya na ikaw ang nag-utos sa kanya. Tinitigan ako ni Stephanie nang may luha ang mga mata. Ano? Ano ang gagawin ko, Ginang? Zamora? Putulin mo na lahat ng koneksyon mo sa kanya ngayon. Matigas kong utos. I-block mo ang kanyang numero. Huwag mo na siyang kailanman makikita. Kung tatawagan ka niya, i-record mo at i-report sa pulis. Kung patuloy kang makikipag-ugnayan sa kanya, ituturing ka ng pulis na kasabwat niya sa krimen. Gusto mo bang ipanganak ang iyong anak sa kulungan? Malakas na umiling si Stephanie. Mas malaki ang takot sa kulungan kaysa sa pagmamahal niya o sa kanyang kasakiman. Kay Gabriel. At isa pa, dagdag ko, sabihin mo sa kanya na alam mo ang tungkol sa pulis na nag-iimbestiga sa kanyang siguro. Sabihin mo sa kanya na ayaw mo nang makisali. Opo, ma'am. Opo. Gagawin ko po ngayon. Ayaw ko nang masangkot. Humihikbi si Stephanie. Itinuwid ko ang aking katawan. Inayos ang aking blazer. Tapos na ang aking misyon. Nagtanim ako ng time bomb sa kanilang relasyon. Isang matalinong pagpili. Binibining Stephanie. Iligtas mo ang iyong sarili at ang iyong sanggol. Si Gabriel ay isang lumulubog na barko. Huwag kang sumama sa kanyang paglubog. Tumalikod ako at lumabas ng butik nang may magaan na mga yapak. Sa likod ko, narinig kong kinuha ni Stephanie ang kanyang cellphone nang may panic. Marahil ay naghahanda na siyang tawagan si Gabriel upang tapusin ang lahat ng dramatiko. Isang oras pagkatapos nang nag-enjoy ako sa iced coffee sa isang cafe na malayo doon, nag-vibrate ang aking cellphone. Notification mula sa voice recorder app na inilagay ko sa opisina ni Gabriel. Isinuot ko ang earphone at nakinig sa live broadcast mula sa impyerno. Narinig ang boses ni Gabriel na sumisigaw sa pagkadismaya. Stephanie, pakinggan mo muna. Kasinungalingan iyan. Sino ang pumunta sa iyo? Gene. Zamora. Walang ganoong pangalan sa insurance. Huwag kang maniwala. Stephanie. Hello, Stephanie. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng isang bagay na binasag ng malakas. Now, Brack, marahil ang telepono ng opisina o isang vase ng bulaklak. Tska! Sino ang nag-leak? Pulis? Asawa ko. Mukhang baliw na bumubulong si Gabriel sa kanyang sarili. Mabilis ang kanyang paghinga na parang baliw. Humigop ako ng aking iced coffee. Napakatamis ng lasa nito. Mas matamis kaysa sa huwad na pangako ng kasal ni Gabriel. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Tila umiiyak din ang kalangitan ng Maynila sa kapalaran ng pamilya na nasa bingit ng pagkasira. Sumasampalataya ang kidlat paminsan-minsan. Nagbibigay liwanag sa sala ng aming bahay na may nakakasilaw na puting ilaw na maikli. Lumilikha ng mahaba at nakakatakot na mga anino sa dingding. Ang orasan ay alas 11 ng gabi, ngunit hindi pa ako natutulog. Nakaupo ako sa solong sofa sa madilim na sulok ng silid. Hawak ang laptop na ang screen ay nakakasilaw sa pinakamababang antas. Sa screen ay may 6 na maliliit na lungsod. Live broadcast mula sa mga nakatagong kamera na inilagay ko sa bawat estratehikong sulok ng bahay na ito. Naghihintay ako tulad ng isang gagamba na matiyagang naghihintay ng panginginig sa kanyang sapot. Naghihintay ako sa pag-uwi ng aking biktima. Hindi pa bumabalik si Gabriel simula tanghali kanina. Mula nang sirain ko ang kanyang lihim na relasyon kay Stephanie, alam kong gulo siya. Ang isang lalaking tulad ni Gabriel, na sanay sa pamumuhay na kontrolado at manipulatibo, ay mawawala sa kanyang katinuan kapag napagtanto niya na nawala na ang kanyang kontrol. Hindi siya uuwi para humingi ng tawad. Uuwi siya para maglabas ng galit o marahil ay tapusin ang hindi niya nagawa sa salo-salo na iyon. Narinig ang malakas na tunog ng gulong ng kotse sa harap ng bahay na tumagos sa tunog ng ulan. Bilis na bumilis ang tibok ng puso ko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ito ang huling kabanata.
Tiniyak kong konektado ang aking cellphone sa cloud storage, nagre-record ng audio ng real time. Tiniyak ko rin na isang tap lang ang emergent, hindi binuksan ang pinto sa harap gamit ang susi. Ang pinto ay kinatok ng malakas, at pagkatapos ay sinipa. Brak! Ang teakwood na pinto ay napilitang bumukas. Tumama sa pader, na naghihiwalay, na may nakakabinging tunog. Ang hangin ng gabi, na may daladalang splash ng ulan ay pumasok. Nagpapalamig sa silid. Sa bungad ng pinto, ay nakatayo ang isang figura, na dati kong tinatawag na pinuno ng pamilya. Basa si Gabriel. Gulo ang kanyang polo. Nakalas ang kanyang itaas na butones, at dumikit ang kanyang buhok sa noo. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Ligaw at mabangis ang kanyang tingin. Malakas ang amoy ng alak na halo sa amoy ng ulan. Celeste, sigaw niya. Paos ang kanyang boses. Puno ng hubad na puot. Hindi ako umalis sa aking pagkakaupo. Dahan-dahan kong isinara ang laptop, inilagay sa side table. Gabi na ang uwi mo. Mahal, saan ka galing? Nag-inom-inom ka ba? Sumulong si Gabriel. Nanginginig ang kanyang mga paa ngunit mabilis. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Huwag kang magpanggap na bobo, taksil. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, di ba? Ikaw ang nag-terrorize sa akin. Ikaw ang pumunta kay Stephanie. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang hintuturo ay nakaturo sa aking mukha. Winasak mo ang lahat. Iniwan ako ni Stephanie. Gusto niyang mag-report sa pulis. Anong ginawa mo sa kanya? Ha? Tumayo ako at tinitigan siya ng kalmado. Ang aking katahimikan ay gasolina para sa kanyang apoy ng galit. Iniligtas ko lang siya, mahal. Kawawa naman kung kailangan niyang makulong dahil sa iyong katangahan. Bukod doon, akala mo ba ay mananahimik lang ako kung alam kong nagtataksil ka at nabuntis ang ibang babae? Tumigil ka! Sigaw ni Gabriel sa pagkadismaya. Sinunggaban niya ang crystal vase sa ibabaw ng console table at ibinato ito sa akin. Basag. Ang vase ay nagkapira-piraso. Tumama sa dingding sa tabi ng aking ulo. Bahagyang nagasgasan ang aking pisngi ng basag na salamin. Masakit, ngunit hindi ako sumigaw. Kailangan ko pa siyang mas magalit. Kailangan kong umamin siya sa lahat. Bakit, mahal? Galit ka ba dahil nabigo ang plano mo? Tumaas ang boses ko. Iniimbita ko siya na mas lalong pumasok sa bitag. Galit ka ba dahil hindi ako namatay matapos inumin ang mango juice na iyon? Galit ka ba dahil nawala ang 5 milyong piso na insurance? Nang marinig ang 5 milyong piso na binanggit, si Gabriel ay naging parang isang toro na nakakita ng pulang tela. Sinalakay niya ako. Ang kanyang malalaking kamay ay humawak sa aking leeg. Itinulak ako. Nang malakas, hanggang sa tumama ang aking likod sa matigas na dingding. Oo. Bakit? Bulong ni Gabriel. Sa harap mismo ng aking mukha, tumalsik ang kanyang laway sa aking pisngi. Humigpit ang kanyang kapit. Pinutol ang aking hininga. Dapat namatay ka na lang, Celeste. Dapat nilunok mo ang arsenic na iyon at namatay ng tahimik. Bakit kailangan mo pang maging ganoon katalino? Bakit mo kailangan pang ipagpalit ang baso na iyon? Ang kamera sa ibabaw ng bookcase ay nagre-record ng lahat. Ang audio sa bulsa ng aking pantalon ay nagre-record ng bawat salita. Ito na ang pag-amin na hinihintay ko. Sinubukan kong abutin ang kanyang kamay. Kiniskisan ang kanyang braso para bahagyang lumuwag ang kanyang hawak. Hindi ka dapat. Asawa mo ako. Asawa? Tumawa si Gabriel. Isang tuyo at baliw na tawa. Ikaw ay pabigat. 5 taong kasal na walang silbi. Kailangan ko ang pera na iyon para sa isang bagong buhay kasama si Stephanie. Kailangan ko ng kapital para tumakas sa aking utang sa sugal. Ikaw ay isang asset lamang, Celeste. Isang asset na mas mahalaga kung patay kaysa buhay. Utang sa sugal. Kaya iyon ang dagdag na motibo niya. Bagong katotohanan na lalong nagpapabigat sa kanya. Bitawan mo! Masakit! Daing ko. Nagsisimula ng lumabo ang aking paningin. Hindi na ito pag-arte. Talagang balak akong patayin ni Gabriel ngayon. Ang kanyang pisikal na lakas ay mas mataas kaysa sa akin. Hindi ko ilalabas, sigaw ni Gabriel. Nanlaki ang kanyang mga mata.
na parang baliw. Ngayon ay huli na ang lahat. Umalis na si Stephanie. Naghihinala na ang pulis. Mas mabuti pang tapusin na kita ngayon. Para makulong ako ng may kasiyahan. Mamamatay ka. Mamamatay. Mas lalo niya akong sinakal. Sumasakit ang aking baga. Sumigaw ako. Sinipa ang kanyang mga paa. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa bingit ng pagkawala ng malay, narinig ko ang ibang tunog. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kwarto sa ibaba. Gabriel, ang boses na iyon ay mahina, nanginginig, ngunit malinaw na narinig sa gitna ng kaguluhan. Natigilan si Gabriel. Bahagyang lumuwag ang kanyang hawak. Nagbigay sa akin ng pagkakataon na huminga ng malalim. Pareho kaming lumingon sa pinagmulan ng tunog. Doon, sa bungad ng pinto ng kwarto ng bisita, nakatayo si Ginang Rosario. Ang kanyang matandang mukha ay namumutla. Mas maputla kaysa sa telang puti. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatitig ng may takot sa eksena sa harap niya. Sinusungit ng kanyang paboritong anak, ang kanyang sariling asawa. Narinig lahat ni Ginang Rosario. Narinig niya ang tungkol sa arsenic. Narinig niya ang tungkol kay Stephanie. Narinig niya ang tungkol sa pera ng seguro at utang sa sugal. Narinig niya ang kanyang anak, na tinatawag ang kanyang manugang na isang asset na dapat mamatay. Inay! Binitiwan ni Gabriel ang kanyang mga kamay mula sa aking leeg. Bumagsak ang aking katawan sa sahig. Umuubo ng matindi habang hinawakan ang aking leeg na tila nabali. Umatras si Gabriel ng isang hakbang. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad na gumuho ang kanyang mabangis na mukha. Napalitan ng mukha ng isang bata na nahuling nagnanakaw. Inay! Ito. Hindi ito tulad ng narinig ninyo. Celeste. Si Celeste ang nag-umpisa. Mamamatay tao. Mamamatay tao. Bulong ni Ginang Rosario. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang salitang iyon ay tumama kay Gabriel nang mas malakas kaysa sa pisikal na suntok. Hinawakan ni Ginang Rosario ang kanyang kaliwang dibdib. Sumakit ang kanyang mukha. Maikli at mabilis ang kanyang paghinga. Gusto mong patayin si Celeste? Para sa pera? Ikaw ay isang bastos na anak. Inay, pakinggan niyo muna si Gabriel. Sumulong si Gabriel patungo sa kanyang ina. Nagpanik. Huwag kang lumapit. Sumigaw si Ginang Rosario ng buong lakas. Umurong siya. Ngunit nang hina ang kanyang mga binti. Biglang tumigas ang katawan ni Ginang Rosario. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang duster. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang payat niyang katawan sa sahig na may nakakapanindig balahibong tunog. Inay! Hysterical na sigaw ni Gabriel. Nakalimutan ako ni Gabriel. Tumakbo siya at sumugod sa kanyang ina na nakahandusay at walang malay sa sahig. Yinugyog-yugyog niya ang katawan ng kanyang ina. Inay! Gising! Inay! Huwag kang mamatay, inay. Sorry na po, inay. Nakaupo pa rin ako sa sahig. Sinusubukan kong ayusin ang aking paghinga. Tinitigan ko ang eksenang iyon, nang walang emosyon. Umiiyak si Gabriel. Nang malakas, niyayakap ang matigas na katawan ng kanyang ina. Pinatay lang niya ang kanyang sariling ina. Sa katotohanan na kanyang inilabas, hindi ito bahagi ng aking plano. Gusto kong mawasak si Gabriel. Ngunit hindi ko kailanman plinano na maging pisikal na biktima si Ginang Rosario. Gayunpaman, ito ang karma. Si Ginang Rosario, na laging nagtatanggol sa kanyang anak nang walang pag-aalinlangan, ay ngayon ay winasak ng kanyang anak mismo. Ang atmosphere sa bahay ng gabing iyon ay naging isang serkus ng kaguluhan. Naguunahan ang tunog ng sirena ng pulis at ambulansya. Lumilikha ng nakakabinging cacophony. Ang umiikot na asul-pula na ilaw ay sumisira sa mga mukha ng mga kapitbahay na nagkumpol-kumpol sa harap ng bakod na may hawak na payong. Nagtataka sa dramang nangyayari sa bahay ng harmoniyang pamilya na ito. Pinasok ng pulis ang bahay ilang sandali matapos kong pindutin ang panic button. Nakita nila si Gabriel na hysterical na niyayakap ang katawan ng kanyang ina na walang malay. Samantalang ako ay nakaupo sa sofa na may pulang pasa sa leeg,
Tila nagulat ngunit kalmado. Arestuhin siya, sir! Sigaw ko habang itinuturo si Gabriel. Paos at kapani-paniwala ang aking boses. Sinubukan niya akong patayin. Sinakal niya ako at ang kanyang ina. Nagkaroon ng atake sa puso ang kanyang ina nang makita ang kanyang ginawa. Hindi nanlaban si Gabriel nang sapilitan siyang hilahin ng 2 pulis mula sa katawan ng kanyang ina. Naubos na ang kanyang lakas. Tumitig lang siya nang walang emosyon sa medical team na agad na nagkumpol-kumpol kay Ginang Rosario, naglagay ng oxygen mask at iniahon ang kanyang payat na katawan sa stretcher. Inay! Inay! Mahina ang bulong ni Gabriel habang kinakalabaw ang kanyang mga kamay. Lumapit sa akin ang isang pulis. Nagtanong ng may pagkaawa nang makita ang aking kalagayan. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo rin po bang dalhin sa ospital? Mahina akong umiling, perpektong ginampanan ang papel ng biktima. Pasa lang po ako, sir. Pakiiligtas po ang biyanan ko at pakikuha po ang laptop na iyon. Nandoon po ang CCTV footage. Lahat po ay na-record. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang plano. Lahat, namumutla ang mukha ni Gabriel nang marinig ang salitang CCTV. Lumingon siya sa akin habang inilabas. Nagtagpo ang aming tingin. Wala na ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Wala na ang matamis at mapanlinlang na ngiti. Ang tanging naroon ay isang madilim at malalim na kawalan ng pag-asa. Sinuklian ko ang kanyang tingin ng isang manipis na ngiti. Napakanipis. Para lamang sa kanya makita. Ang gabing iyon ay nagtapos kay Gabriel sa selda ng presinto at kay Ginang Rosario sa ICU. Nagbigay ako ng pahayag sa police station kasama ang abogado na inihanda ko na ang kontak mula pa nang makilala ko si Arlene. Ang ebidensya na aking isinumite ay hindi mapapabulaanan. Ang resulta ng lab sa arsenic residue sa basag na salamin, ang voice at video recording ng pambubugbog, at ang oral confession ni Gabriel. Ang data ng chat mula sa burner phone na matagumpay na nakopya ng forensic team hanggang sa testimonya ni Stephanie na sa wakas ay sumuko bilang susi ng saksi para sa mas mababang sentensya. Naging viral ang kasong ito. Manager na asawa. Sinubukang lasunin ang misis para sa 5 milyong piso sa online casino. Ang naging headline ng balita sa krimen sa loob ng 1 linggo. Lubusang nawasak si Gabriel. Ang kanyang reputasyon, karera, kinabukasan, lahat ay nasunog sa apoy ng kanyang sariling kasakiman. Pagkalipas ng 3 buwan. Isang maliwanag na umaga. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana ng VIP room sa aming bahay. Oo, nakauwi na si Ginang Rosario mula sa ospital. Ligtas siya, ngunit hindi buo. Ang atake sa puso ng gabing iyon ay nagdulot ng malubhang ischemic stroke na nagparalisa sa kalahati ng kanyang katawan at nagtanggal ng kanyang kakayahang magsalita. Pumasok ako sa kwarto ni Inay dala ang tray ng almusal, lugaw, at dragon fruit juice. Magandang umaga po, Inay. Bati ko. Nakaupo si Ginang Rosario sa wheelchair na nakaharap sa bintana. Nang marinig ang aking boses, matigas siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na malayang makakapagpahayag, ay nakatitig sa akin. Dati, ang tingin na iyon ay puno ng paghamak at galit. Ngayon, ang tingin na iyon ay puno ng takot at ganap na pagdepende. Umupo ako sa harap niya at sumandok ng lugaw. Halika, kumain na po kayo, Inay. Susubuan ko po kayo. Hindi na po kasi kayo masusubuan ni Gabriel. Nagluluha ang mga mata ni Ginang Rosario. Nang marinig ang pangalan ni Gabriel, nanginginig ang kanyang baluktot na labi. Naglalabas ng hindi malinaw na unggol. Hindi, SSS, huwag kang malungkot, sabi ko habang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi ng tissue. Nangangako akong aalagaan ko kayo habang buhay, Inay. Ito ang pangarap ninyo. 'Di ba? Ang magkaroon ng manugang na masunurin. 24 oras. Ngayon ay natupad na, 'di ba? Tayong dalawa lang sa malaking bahay na ito. Gumagastos sa pensyon ni Gabriel at mga ari-arian na nailipat sa pangalan ko bilang kapalit ng annulment. Tinitigan ako ni Ginang Rosario nang may takot. Alam niyang nakulong siya,
Nakulong siya, kasama ang babaeng dati niyang minamaliit. Ang babae na ngayon ay may ganap na kontrol sa kanyang buhay at kamatayan. Hindi ko siya sasaktan ng pisikal. Hindi, aalagaan ko siya ng mabuti para humaba ang kanyang buhay. Habaan ang kanyang buhay para saksihan ang tagumpay ng kanyang manugang at ang pagbagsak ng kanyang anak. Iyan ay isang parusa na mas malupit kaysa sa kamatayan. Nang tanghali, nagbihis ako ng maayos puting sutla na blazer, designer na pantalon, at branded na handbag. Mukha akong nagniningning, malayo sa Celeste, na lukot-lukot 3 buwan na ang nakakaraan. Ngayon ang araw ng pagbabasa ng sentensya ni Gabriel, at pagkatapos ay binigyan ako ng espesyal na pahintulot na bumisita. Ang Bilibid Prison ay mukhang madilim at mabaho, kabaligtaran ng aking hitsura. Umupo ako sa visiting room, na pinaghihiwalay ng makapal at malabo na salamin. Hindi nagtagal, bumukas ang bakal na pinto sa kabilang panig. Pumasok si Gabriel na binabantayan ng isang jail guard. Nakasuot siya ng orange na uniforme ng preso. Kalbo ang kanyang ulo, payat ang kanyang katawan, at nakausli ang kanyang mga buto sa pisngi. Mukha siyang 10 taong mas matanda. Ang gwapo niyang mukha na dati niyang ipinagmamalaki, ay ngayon ay lanta, na parang tuyong dahon. Dahan-dahan siyang umupo. Hindi nangahas na tumingin sa aking mga mata. Hawak niya ang hawakan ng intercom na telepono, na may nanginginig na kamay. Itinaas ko ang telepono sa aking tabi. Kumusta ka, mahal? 15 taon ang sentensya mo. Sapat na iyan para mag-isip-isip. Tinaas ni Gabriel ang kanyang ulo. Nakalalim ang kanyang mga mata. Celeste, kumusta si inay? Paos ang kanyang boses. Basag. Ayos lang si inay. Malusog. Kaswal kong sagot. Na-stroke, total paralysis, at bingi. Pero masarap ang kanyang kinakain araw-araw. Ako ang sumusubo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang iyong ina. Nang napakaingat. Umiyak si Gabriel. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng aalagaan sa aking diksyonaryo. Alam niyang ang kanyang ina ay ngayon ay isang psikolohikal na hostage sa aking hawak. Patawarin mo ako, Celeste. Nagkamali ako. Nawala ako sa sarili. Itago mo ang iyong mga luha, mahal. Walang silbi dito. Malamig kong putol. Kinuha ko ang aking handbag. Kinuha ang isang kahon ng juice, mango juice. Parehong brand ng dati naming binibili. Inilagay ko ito sa mesa. Sa harap mismo ng salamin na divider. Kaayon ng kanyang paningin. Tinitigan ni Gabriel ang kahon ng mango juice. Umurong ang kanyang katawan. Tila puputok ang juice. Naroon pa rin ang trauma. Dinalhan kita ng pasalubong, sabi ko habang ngumiti ng matamis. Ang ngiti na kinopya ko mula sa kanyang mukha sa araw ng salo-salo. Ang ngiti ng tagumpay. Sayang at hindi mo ito maiinom dito. Pero ituring mo na lang itong simbolo. Simbolo na nabigo ang iyong lason. Simbolo na ang akala mo ay lason, ay sa totoo lang, ay gamot na nagpamulat sa akin. Tinitigan ni Gabriel ang juice, at pagkatapos ay tinitigan ako ng may takot. Iblis ka, Celeste. Tumawa ako ng mahina, isang presko, at masayang tawa, hindi mahal. Asawa lang ako na natuto sa kanyang asawa. Ikaw ang nagturo sa akin na maging walang awa, di ba? Tumayo ako. Inayos ang aking damit. I-enjoy mo ang oras mo dito, mahal. Huwag kang mag-alala sa bahay, sa pera, o sa iyong ina. Lahat ay ligtas sa aking mga kamay. At si Stephanie, narinig ko na ikinasal na siya sa isang mayaman na biyudo noong nakaraang linggo. Nakalimutan kanya sa isang iglap. Ang balita tungkol kay Stephanie ang huling pako sa kanyang kabaong. Umungol si Gabriel. Binubugbog ang salamin na divider gamit ang kanyang mahinang kamao. Celeste! Bumalik ka! Huwag mong pahirapan si inay! Celeste! Agad na pinigil ng mga jail guard si Gabriel. Hinila siya palayo. Hindi na ako lumingon. Lumabas ako ng gusali ng kulungan nang may magaan na mga yapak. Sa labas, tirik ang araw. Asul na asul ang kalangitan. Walang ulap. Huminga ako ng malalim ng sariwang hangin ng kalayaan.
Nagpapakulong si Gabriel sa bilangguan. Walang magawa si Ginang Rosario sa aming bahay. At ako mayaman ako. Malaya. At higit sa lahat, nanalo ako. Mula sa salamin ng aking sasakyan, nakita ko ang gusali ng bilangguan na unti-unting lumiliit sa malayo. Ang kwento tungkol sa may laso na baso ay natapos na. Nabali ang baso. Nasaktan ang kamay na humawak nito. Ngunit nag-iwan ng brilyante para sa mga nangahas na linisin ito. At ako ang may-ari ng brilyante na iyon ngayon.